Mula kampanya hanggang sa kanyang ikalawang SONA, kampanya kontra droga ang paulit-ulit na tema ng talumpati ng Pangulo. The fight will be unrelenting as it will be unrelenting. Despite international and local pressures, the fight will not stop. They have to stop because the alternative are either jail or hell. Muli niyang iginiit na magpapatuloy ang kanyang kampanya sa kabila ng mga pambabatikos sa naging madugong laban kontra droga. To ensure that Filipinos are given equitable access to quality and affordable health services, we expanded health insurance coverage and benefits. Kayo mga Pilipino na kikinig sa akin ngayon, kapag pa-hospital kayo, ako ang magbayad. Si Jovelyn Ancheta hiling na sana nga libre na nilang makuha ang pagpapagamot para sa anak at ama na parehong may karamdaman. Alas 6 pa lang ng umaga, abala na si Jovelyn, 35 taong gulang, sa pag-aasikaso sa kanyang 6 na anak. Ang tinututukan niya ngayon ay ang bunsong anak na si Crisanto, 5 taong gulang. Nito lamang Lunes nang matuklasang may pneumonia si Crisanto. Kasi kawawa rin yung mga bata eh. Lalo na itong isang anak ko, may pneumonia na. Mabuti na lang at may nakuha siyang libreng gamot mula sa kanilang health center. Kapag naubos na ang supply, kailangan niyang maglaan ng 1,000 piso kada linggo para sa lahat ng gamot ni Crisanto. Ang mga laboratory test ng anak gaya ng x-ray, hindi rin naman libre. Bukod sa kanyang anak, inaalagaan rin ni Jovelyn ang amang si Mang Jaime, 62 taong gulang. Nito lang nakaraang linggo nang atakihin sa puso si Mang Jaime. Dagdag pasakit pa kay Mang Jaime ang kanyang sakit na psoriasis. Nagagamit naman daw nila ang kanilang PhilHealth card sa mga pagkakataong dinadala siya sa ospital. Pero ang kanyang gamot, hindi libre. Meron po kasi siyang PhilHealth eh. Okay naman po. Pero nung katulad po nung dinala ko siya sa ospital, wala po yung pinapakuha sa kanyang dugo. Yung papa-laboratory po. Kaya naghanap po talaga ako ng parang kasi 1,500. In our bid to accelerate human capital development to seek ensure lifelong opportunities by enhancing quality of and access to education training programs, we have sustained investments in higher education and committed to the full implementation of the K-12 Basic Foundation Program. 4 sa anak ni Jovelyn ang nag-aaral. 1 sa elementarya, 3 sa high school. Pero ang panganay na si Christine Joy, tumigil muna sa pag-aaral dahil sa kakapusan. Nasa kolehiyo na siya dapat ngayon. Hindi kaya na kulang sa financial. We not talk about our overseas Filipinos. They are our heroes. That is why, to ensure that their rights are protected, I ordered the increase of our assistance to the OFW from 400 million to more than 1 billion. Hunyo ng taong ito nang magbalikbayan si Jovelyn mula sa pagiging domestic helper sa Kuwait. Pero may mga pagkakataon daw na sobra-sobra ang pinapagawang trabaho sa kanya ng kanyang amo. Yung isang sakong bigas, kailangan buhatin yun. Hindi ka pwedeng umangal. Kasi syempre, trabaho yun eh. Tisin mo na, iiyak ka na lang. Babatukan, tapos babatuin ang kutsilyo. Kasi naranasan ko naman yung binato ko ng kutsilyo ng bata. Pero kahit hindi naging maganda ang kanyang pinagdaanan, desidido si Jovelyn na muling mangibang bansa. Kailangan daw niyang gawin ito para may maipantusto sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At para may maipampagamot kay Crisanto at kay Mang Jaime. Namimiss ko sa kanila, yung mga anak ko. Kasi nga doon nag-aalaga ako ng bata. Sana nga pag pupunta ako ng ibang bansa, wag na lang mag-alaga ng bata. Kasi iniisip ko, aalagaan ko sila yung mga anak ko. Diba? Ngayong araw, sinamahan namin si Jovelyn papunta sa isang recruitment agency sa Maynila.
Para makapunta sa agency, kinailangan niyang pumila dito sa LRT station. Bandang alas 8 ng umaga, ganito na kahaba ang pila ng tao. Sige. Kailangan makipag-siksikan sa mga tao. Siyempre. Makikipag-unahan mo ba? Hindi nalalayo ang sitwasyong ito sa iba pang railway system sa bansa. Dito sa MRT North EDSA, mahaba na ang pila ng tao bandang alas 7 ng umaga. Sa kanyang unang SONA, sinabi ng Pangulo na daragdagan ang mga bumabiyahing tren sa MRT. Capacity congestion shall be addressed by increasing the number of running trains from the current 16 trains to 20 trains. Isang taon matapos niya itong sinabi, nasa 15 hanggang 20 bagon ang umaandar sa MRT ngayon ayon sa website ng Department of Transportation, MRT. Sa kabila nito, ang mga pasahero kailangan pa ring magsiksikan na parang sardinas. Ang biyahe pinapalala pa ng matinding traffic na wala nang pinipiling oras. Young EDSA na yan, traffic obstructions and undisciplined drivers who stop in the middle of the road and unsanctioned barriers in some areas. I am directing the MMDA and the LGUs of Metro Manila to ensure the flow of traffic and immediately clear our roads and thoroughfares of all unnecessary obstruction. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, patuloy ang pagtatayo ng gobyerno ng ilang malalaking infrastructure project para maibsan ang matinding traffic. Kabilang na ang pagtatayo ng LRT extension sa Marikina hanggang Antipolo. Ang MRT-7 sa Commonwealth Avenue hanggang San Mateo, Rizal. Ang Skyway Project sa Osmeña Highway. Sinisimulan na rin ang North Luzon Expressway at South Luzon Expressway Connector Road Project. We've been completing projects even from the previous administration. We're making sure na matapos sila. We have been also reforming the way we monitor projects. We will make few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity. In other words, we are going to build, build, and build. Matapos ang 2 oras, nakarating na sa recruitment agency si Juveline. Pumunta siya rito para sana sa kanyang interview. Pero ang problema, hindi pa pala niya bayad ang lahat ng kinakailangang requirements. 2,500. Bali, nag-down ako ng 1,000 kasi doon. 3,500 ang ng clinic, single. Uwi na lang. Wala pa naman akong maghahanap muna. Kaya hindi pa tuluyang mapoproseso ang kanyang aplikasyon. Magbabaka sakali na lang daw siya sa susunod na araw kapag nakaipon na siya. Nabalik pa rin ako. Wala naman mangyayari sa amin dito eh. Mabuti sana kung nakapag-aral ako ng maayos. May tatanggap dito. Eh, tulad sa ibang bansa, talagang masipag ka lang. Nakapagtrabaho ka lang. Okay na.